So yun, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito kay General Bato at Senator Torre. Nabaliktad na. General Torre at Senator Bato. So yun, alam naman natin na sobrang init ang usaping ito patungkol sa KOGC. So yun yung panonoorin natin ngayon. So this video is being trimmed by WhatsApp Pinas. So credits to him. Supportahan nyo yan. So meron ng pamagat na General Torre pinaiyak si Bato. So yun, bago natin simulan, Senate of the Philippines, support nyo yan. Credits to them. WhatsApp Pinas, support nyo rin. Tapos syempre, Filipino IC, our YouTube channel, Filipino IC. So mga kanoise, content nyo naman ang mga itong reaction video may kasama kayo manood. Huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoise, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, General Torre pinaiyak si Bato. Nako. Grabe talaga si Sir. Saludo kay Sir. Kasi nanindigan talaga siya. Wala siyang pake kung senator yung kalaban niya or pipigil sa kanya. Ang sa kanya lang tuloy. Kasi gusto niya talagang mahuli si Kibuloy. So, yun. Again, what's up Pinas, Senate of the Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Ulit. I am appealing to you, Mr. President. Please. Appealing. Please. Now. Listen to these people. To these people, ang ano, 'di ba ano bang sigaw ng people, men? Anong sigaw ng people? Comment nga kayo sa baba ang sigaw ng people kasi sa pagkakaalam ko, ang sigaw ng people ng taong bayan ay hulihin si Kibuloy, pagbayarin siya sa mga kasalanan niya at all cost. 'Di ba? 'Yun yung sigaw ng people eh. Anong people yung Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the KOGC members. Bakit naging abnormal na ba yung buhay nila? Sa pagkahuli kay Kibuloy? E paano yung mga victims? But also to you policemen. Policemen. Kung concern ka talaga sa policemen, dapat ikaw mismo gumawa ka ng hakbang as a dating police. Pasukuin mo si Kibuloy. Diba? Padaanin mo siya sa tamang pamamaraan, batas, law, 'di ba? Yung korte. Sige, yung given na yung sabi niya na hindi daw siya sa Senado, sa korte. Tapos wala. Sobrang daming kondisyones ni Kibuloy eh. I am appealing to you, Mr. President. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Di ba si Kibuloy yung nag-sacrifice sa lahat? Isinakripisyo ni Kibuloy yung mga tao niya. Until we arrest Paulo Kibuloy, sir. Stay away. Stay away. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Panatbay. Ooh. Boom. Putata tuloy. We're not interested in anybody. There's only one person who can end this all. Kibuloy. The Son of God. The Son of God eh. Before we suspend this hearing, I would like to Ito na. get the commitment of the PNP. Tingnan natin kung naiyak nga ba talaga. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to continue with their Yeah, daily you're not preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na magkaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. think more Kung ikaw yung estudyante, kasi yung mindset mo is die hard ka kay Kibuloy eh. Pero yung iba, kung kami estudyante, papasok kami dyan. Di ba? than me, sir. There's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because Kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan. Bakit napunta kay Sir or sa PNP yung CC? Di ba dapat kay Kibuloy? Imposible naman hindi nyo alam kung nasan si Kibuloy. Dapat si Kibuloy yung usigin nyo. Oy, Kibuloy! Sir,
Pastor Kibuloy, ano ba? Kawawa na yung mga bata, hindi na makapag-aral. Sumuko ka na lang kaya. 'Di ba? Yung mga magsasamba dito, kawawa. Sobrang daming tao maapektuhan. Sumuko ka na lang, sir. 'Di ba? Kung talagang concern kayo sa mga estudyante, sa mga tao diyan, i-sacrifice niyo yung isang tao, yung ulo. Tapos, 'di ba? At kayo, ang ginagawa niyo kasi, sinave niyo yung dalawa eh. Sinave niyo yung mga estudyante, mga tao, at the same time, sinave yung si Kibuloy. So, nasan ang justice dun? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng Hindi. bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandiyan siya sa loob. Paano kung dahil dyan sa hinihingi mo na relief, dyan pa siya makatakas? Yan yung mag-meeting na makatakas siya. What if ngayon na-trap na siya? 'Di ba? Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am Sana all. suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think, it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito, tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko. Pero what if yan ang- nga yung for the meantime na request nyo, yan yung maging mithi na mas makatakas palalo si Kibuloy. 'Di ba? Malay natin, na-trap na nga siya dyan sa loob. 'Di ba? nangyari ngayon, napasubo na kayo dyan kahit hindi nyo nakikita, si Pastor Kibuloy, tuluyuan na lang ninyo. May tip nga Kaya eh. na nyo umalis. May asset nga sila eh. Alam mo, it's kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon, Anong babalik sa normal ang buhay ng pulis? Yan naman talaga yung trabaho ng pulis ah. Ha? Yung ibang pulis nga natin dyan, yung mga tapat talaga, naboboring nga sila na walang ginagawa eh. Yung mga ano lang, nandyan lang sila sa mga opisina, nabobored nga sila eh. Mas gusto nga nila yung mga ganyan eh. Sasabi. Tuloy. na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. I am appealing to you in the name of humanity. Please be human enough to consider all these things. Please be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan. But I Buti cannot na lang talaga, hindi ka makakapagbigay ng direct order. give you a direct order. Otherwise, it will be a legislative overreach. I'm not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan Buti dyan. na lang talaga. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation, how to do things properly in the name. Advice ba talaga yan? Or dahil nandyan ka sa kabilang panig? Kasi sa pagkakaalam ko, ngayon sobrang viral na to ngayon. Like pinag-uusapan talaga kung gaano kabayas itong pinagsasabi ni Senator ano. 'Di ba? Ewan ko na lang talaga if sa ibang tao yan nangyari. Or for example, sa kalaban nila nangyari yan. 'Di ba? For example lang si PBBM yung tinutugis nila diyan. Ewan ko lang talaga kung ganun pa rin yung ano nila. Ganun pa rin yung stand nila. 'Di ba? Masyadong halata eh. of humanity.
Yung tipong, Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo kung babalik kayo. Then kung meron naman kayong impormasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days. siya Continue. bang mag-i-explain? Tapos sabi niya kanina, kung meron kayong impormasyon, you can go. Ngayon, meron nga silang impormasyon, kaya nga sila nandyan. Kaya nga hindi sila umalis kasi firm sila na yung information nila is solid. Tapos ngayon, yung sinasabi mo naman, sir, na anong sasabihin mo sa tao, edi sabihin mo na hindi pa nahuli. 'Di ba? Anong reason ba yung hinahanap ng taong bayan? Pwera na lang kung yung mga kampo ni Kibuloy yung nagtatanong sa'yo. Of course, hindi nila tatanggapin yung ganitong side ng police. Stay occupying because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. Ay, Ito na. Ito na. hindi ko ini-invalidate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayong impormasyon. Okay. Ini-invalidate pa yun! Ano mang tawag dyan sa ginagawa mo? That's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. Baka nga kayo yung na-pressured Napaalisin yung mga pulis dyan Baka lang naman. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Hindi naman. Actually, si Kibuloy nga yung nag-challenge dyan Kaya sobrang daming pinadala dyan Kasi noon pa mang hindi pa sinimulan na sugurin yung simbahan ni Kibuloy. Ano yung mga statement ni Kibuloy? Lalaban ako, hindi ako magpapahuli ng buhay. So anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Mas delikado yung pulis kung nag-iisa lang sila or konti lang sila. Malay natin sobrang daming mga nag-aamba doon, nag-aabang. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayo umatras. Nahihiya ba? I am giving you the advice. As Do you a think nahihiya ba ang kapulisan natin umatras dahil napasubo or hindi umalis yung mga pulis natin kasi hindi pa nila nakita si Kibuloy? Di ba la? Di ba? At the same time, yun nga, solid nga yung nila. Yung info nila na nandyan nga si Kibuloy. Grabe yung niya. If ever talaga na supporter ka ng Kabilamin, mas paniniwalaan mo ito si Senator no, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat, you can do that. Tapos, Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area, armed with the warrant of arrest. After 13 days, hindi pa nyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo kung gusto mo talaga na makatulong, rektahin si Kibuloy. Diba? Kibuloy, labas ka na dyan para matapos na to. Tapos protektahan nyo si Kibuloy. Diba? Dyan sa Senado or doon sa korte. Tapos. Ate, I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. May nag-need ba ng justification? Ngayon, sabihin mo, tuloy-tuloy nyo pa. Sino nag-need comment? Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, Nangiyak-ngiyak na. sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong
kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. Grabe ah. Concern ba talaga sa pulis? Grabe yung pagka-concern niya sa kapulisan na. Ay nako, bakit kaya hindi nila kaka-stress? I'm appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyong isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope. Actually, same to eh. Same to nung ginagawa. Ay hindi, parang ano nga to min eh. Parang magre-reflect nga din to sa ginagawa nila dati. For example na lang, dun sa ABS-CBN. 'Di ba? Yung ABS-CBN, ang panawagan ng kabila doon, huwag niyong i-close ang ABS-CBN, kawawa yung 10,000 mga trabahante. 10,000 ba yun? Correct me if I'm wrong. So anong ginawa pa rin ng mga Duterte? Though hindi yun direct sa mga Duterte ha, pero syempre meron silang some kind doon. 'Di ba? Naglulukhan tayo kung wala. 'Di ba? Pero anong nangyari? Napa-close pa rin. Bakit nag-iiyak ba sila doon? Uy, wag mo na nating i-close yung ABS-CBN. Kasi kawawa naman yung 10,000 people na mawawalan ng trabaho. 'Di ba? Kung talagang concern talaga siya sa taong bayan, bakit hindi nila ginawa yan dati, 'di ba? Na kawawa naman yung wag na nang nating i-suspend yung ABS-CBN franchise. 'Di ba? Bakit wala silang ginawang ganun kung talagang concern sila? 10,000 tao yun ha. Ngayon sa KOJC, bakit ganyan sila ka-supportive? Ngayong bakit ba dahil kaibigan nila si Kibuloy? Kaya ganyan sila kung mag-appeal. 'Di ba? Tsaka hindi lang naman yan yung mga senaryo na ganyan. If ever talaga na may nakitang mali dyan, tatrabahuin talaga yan para matapos na. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawing shield yung sa ABS-CBN. Gawing shield mo yung 10,000 na trabahante na mawawalan to ng trabaho. Pati yan. Meron kayong violation eh. So alam nga namang hindi naman ituloy to. Violation is violation. Same as Kibuloy. 'Di ba? Kung merong naging collateral doon sa ABS-CBN, dito din kay Kibuloy, ito ding mga tao niya. Sa mga pulis naman, wala kang dapat ikaano sa mga pulis kasi sinasahuran naman yan. 'Di ba? 'Di ba? You are listening. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we will look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. Tama. We're not hurting them. Tama. They are the ones impeding us. Tama. We want to go into a building. Why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Silvia Simanes, and Roy. What's the first name, Roy? Jacqueline Diba? Roy. Dapat yan yung tingnan din na side ni Senator Bato. Those are the people that we're interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Panatbay. Tama. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them freely in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that. Anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Diba? Isa lang naman talaga eh. Para sa ikakatahimik ng lahat. 'Di ba? Dapat yung Son of God mismo yung co-operate. 'Di ba? Yun nga, alam naman natin wag tayong maglukuhan, imposibleng walang nakakaalam kung nasan si Kibuloy. Sa panig nila, imposibleng walang nakakaalam. Kasi hindi magtatagal sa pagtatago yan si Kibuloy kung wala siyang kaalam-alam kung ano na nangyayari sa labas. 'Di ba? Napaka-imposible nun.
So yun lang talaga. Kung gusto nyo ng katahimikan, gusto nyo matapos na yan, sacrifice Kibuloy, tapos. 'Di ba? Claiming to be the Son of God. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Tama. Sana naman itong Son of God, sa ngayong ito, kantek na kadyal, hindi niya kailangan magpapako sa krus. You are also a son of God. I am also a son of God. Everyone here is a son of God. A daughter of God. Ha? You did not emphasize that. Everyone is. Grabe, pinoprotektahan talaga nila si Kibuloy, min. Hay nako, ganun na ba talaga? Ba't kailangang maging close-minded, ano? Actually, if ever lang ha, pero mahirap yan. Kasi need kasing ano timbangin ni Senator Bato yung ano eh. Kasi dati siyang pulis, kaibigan niya si Kibuloy. 'Di ba? Timbangin niya. Hindi pwede yung wala akong pake kung dati akong pulis. Basta ang simpatya ko nandito kay Kibuloy. 'Di ba? Aminin na natin na kay Kibuloy ang simpatya dito. Hindi sa taong bayan, hindi sa mga pulis, hindi sa mga estudyante. Kay Kibuloy talaga. Kasi kung ang sympathy or ang tawag dyan, ang concern dito is nasa estudyante, nasa mga KOJC members, dapat si Kibuloy, sinakripisyo na nila. Tapos. 'Di ba? Lahat tayo dito, anak ng Panginoon. And also, sir, may I take this chance? Okay. Maybe the KOJC has the impression that I take joy and pride in doing this. Pride maybe because I'm doing my job, but I don't take any joy in this. My children are harassed by KOJC. Tama. They know my house. They've been delivering Packages. vegan chicharon in my house in Marikina during the time that the SMNI franchise was revoked, and the reporters were turned to sellers and fundraisers of sacks and sacks of vegan chicharon. I've been buying from them. I've been supporting them. They're my friends. I don't take joy in this job, sir. No, 'di ba? Malinaw 'yun. I don't take joy. Hindi siya nasisiyahan. It's just because I took the oath that I'm doing this to the end. Boom, panis. Wala. So palpal si Senator Bato dito. 22. 'Di ba? Malinaw pa sa klaro. Ito yung kinabiliban ko kay General Torre, men. 'Di ba? Alam nyo, si Sir nung tawag dyan, nagpa-press con siya, sabi niya, lahat ng mga ginawa ko dito, ako lang magte-take fall nito. Yung mga kapulisan na kasama ko, wag nyo silang anuhin. Ako yung nagmamando sa kanila. If ever na may mangyari dito, sooner or later or sa hinaharap, ako lang ang mananagot dito. 'Di ba? Yun yung kinabiliban ko kasi yung actions niya, kaya niyang panindigan. Sorry ha, but dati kasi nung time ni PRRD, of course, napabilib ako dun sa sa drug war niya. Na yun nga may mga dinidedo na mga 'di ba? So ngayon nung tawag diyan, nung pag after na ng termino niya, syempre, yun hinabol na siya ng ICC or need na siyang pagbayarin. Bigla akong na bakit hindi niya haharapin yung ICC? Meron naman talaga siyang nalabag. 'Di ba? Yung tipong guys na parang pinasok mo 'yan, ginawa mo 'yan, dapat pagpalagay na natin na nakabubuti sa mga tao yung ginawa mo. Pero syempre dapat meron kang isang salita or meron kang paninindigan na kahit anong gawin niyo sa akin, di ko pinagsisisihan yung ginagawa ko or ginawa ko. Mga ganun ba? So, dapat hinarap niya yun. Kaya nung time na hindi niya hinarap yung ICC or yung mga ibinabato sa kanya patungkol dyan sa human rights, parang medyo nadismaya ako ba na, papasok-pasok ka sa mga ganyang gawain tapos hindi mo naman pala haharapin. 'Di ba? Kaya dito kay General Torre, nabilib ako sa kanya na, after this, siguro napagtantunan niya na siguro after this BBM era, if ever na sino na naman yung maupo dyan, willing siya na panugatan tong mga desisyon niya na ito, na mga pinagagawa niya ito. 'Di ba? Ganun dapat. Kung talagang may prinsipyo ka. 'Di ba? Kung talagang ang hangad mo lang ay ang ikabubuti ng mga tao. Like
willing ka magsakripisyo sa sarili mo ba? Parang bayani type ba? Na di bale nang maano ako, basta lang magawa ko yung gusto kong gawin para sa karamihan. Di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. Grabe si Senator Bato. Kinulat niya pa talaga si PBBM, So, kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, what's up, Pinas, Senate of the Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.